Ano kaya ang pinakamabisang paraan sa pagturo ng ating pananampalataya? Ano kaya? Alam nyo, nung ako'y ordinahan sa pagkadiakono, mayroong part ng ordination na kung saan tinatawag na presentation of the Book of the Gospels. Luluhod yung ordinahan, tapos dala-dala ng obispo yung Book of the Gospels, tapos hahawakan ng diakono. Tapos sasabihin ng obispo, believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Tatlong parts. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Tingnan natin yung una, believe what you read. Ibig mong sabihin, yung Biblia, ito po yung laman ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos, na tinatawag nating si Jesus, the Word made flesh. Parang pag sinasabing believe what you read, tinatawag tayong paniwalaan mo si Jesus. Paniwalaan natin si Jesus. Dahil siya ang bukal, siya ang source, siya ang ating ituturo, siya ang laman ng ating pananampalataya. Pangalawa, teach what you believe. Ituro. Alam nyo, every time pumupunta tayo sa misa, nag-a-attend ng Mass, palaging binabasa yung first reading, Salmo, yung Gospel. Nang ibig sabihin, patuloy tayong tinuturuan ng Diyos. Gawin ninyo ito. Huwag niyong gawin ito. Hinuhubog tayo ng Panginoon. Ginagabayan tayo na parang mga anak na tinuturuan ng magulang. Nagiging disipulo tayo. Nagiging follower. Disipulo. May disiplinang sinusunod. Yung disiplina ni Kristo. Yung pamamaraan ni Kristo. Pangatlo, practice what you teach. Ang pinakamabisang paraan para ituro ang ating pananampalataya is by example o sa pamamagitan ng halimbawa. Sa ating gospel today, inyong narinig na sinabi ni Kristo, paniwalaan ninyo ang eskriba at pariseo, pero huwag niyong sundin yung ginagawa nila. Dahil yung mga eskriba at pariseo ay inconsistent. Kulang. Magaling silang magturo, pero sabi nga sa gospel, ni daliri, they don't lift a finger para tumulong naman lamang. Alam niyo, merong isang ama, saway siya ng saway sa kanyang anak. Malakas uminom yung anak eh. Saway ng saway. Anak, ingatan mo yung katawan mo. Huwag masyadong uminom. Alam niyo, di siya pinaniwalaan. Alam niyo kung bakit? Kasi higit pa siya sa kanyang anak. Mas malakas pa siyang uminom. Tapos ngayon sinasaway niya. Parang wala siyang credibility para magturo o i-correct yung anak. Alam niyo, sabi ni Santo Paulo VI, sabi, modern man, listen more to witnesses than to teachers. Makahulugan ang salita, pero makapangyarihan ang halimbawa. Makahulugan ang salita, pero makapangyarihan ang halimbawa. Kaya ngayon, pinapaalam sa atin na yung pinakamabisang paraan para ituro ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng mga halimbawa. Magsitayo po ang lahat.